sa akin lang po, Kuya Marcos. Hindi ko talaga po iurong kaso. Kasi po naalala ko po yung po ako bata pa. Nahihipuan na nga po ko tatay. Siya po namatay po ang inay ko. Kasi po, hindi na po mayayari. Psychology and a different way to live. Okay din siguro na nakabukod sila para maging independent din sila, di ba? Sa tingin mo, Ate Isel, tama kaya yun? Oo, tama na. Yung decision na ganun. At para din naman sa kanya yun. Para alam na rin kung paano may pamilya siya, siyempre may mga anak siya. Kaya kailangan na rin malaman kung tama ba. I better start. Basta maging okay ito, next week, pasimulan na natin yung bahay mo. Ha? Salamat po. I'm so tired of wandering. Nitong mga huling vlog nga natin kay Ate Ninya ay kapansin-pansin nating lahat ang kanyang pagtamlay at tila pagkawala sa kanyang focus sa kanyang buhay. Dahil na rin nga siguro sa dinami-dami niya iniisip at dumagdag na rin ang problema niya sa kanyang mga anak. Kaya ngayong araw ay bibisitahin nating muli si Ate Ninya upang malaman natin kung kamusta na, kung may pagbabago ba sa kanyang sitwasyon. I thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end. But I'm lying in one bed. No, I'm lost, but I'm living. Okay, guys, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin. Ngayon talagang inabot kami ng napakalakas na ulan. Inabot pa kami siguro sa loob ng sasakyan ng 15 minutes bago kami nakalabas. Kasi nga sobrang lakas talaga kanina. At ayun, pinahiram kami ng mga payong. May dala din naman kami, kaso yung isa lang. So, dito tayo ngayon kala Ate Ninya sa lugar nila. Andito po ang Team Marcos para ibigay natin yung tulong natin para dun sa nagiging problema nila sa lupa. Kasi diba sabi ko nga po, handa tayong tumulong para doon. At syempre nandito din tayo para kamustahin kung ano yung sitwasyon ni Ate Ninya. Matapos yung last hearing na binigyan natin siya ng space para makapag-isip-isip at maging maluwag ang pag-iisip kahit paano. Diba? So ayun, kasama ko si JM, si Luke andyan sa likod ng camera. Samahan nyo kami. Nanghiram kami ng mga tsinelas, nagubad kami ng sapatos doon kasi syempre kawawa naman yung naglalaban ng mga ginagamit natin, di ba? So tara, punta na po tayo. Habang naglalakad kami patungo sa tahanan nila Ate Ninya ay hindi maalis sa isipan namin kung ngayong araw ba ay makakausap na namin siya ng maayos o ganoon pa rin sa kung ano yung nakaraan. Alright, so Ate Ninya, napunta kami dito para kamustahin ka. Kamusta ka po? Hindi pa rin po. Hindi ka pa rin ayos? Bakit? Bakit hindi ka pa rin ayos hanggang sa ngayon? Kamusta pala yung naging last hearing natin? Kamusta ka? Hindi pa rin po. Ba't umiyak ka noong hearing natin? Gawa po yung matatatay na pansin ko po. Para po natitigan ko po yung matatatay kasi po yung mata po tatay yung habang nakikita ko po yung matatatay yung nangyayari po sa akin. Ay, naalala mo? Opo. Ay, ibig sabihin, dun sa camera na yun, nung nakita mo siya, napatitig ka sa mata niya, dun ka naiyak. Akala ko dahil lumabas na not guilty yung papa mo. Tapos po. Isa na rin yun. Opo. Tapos po hindi po siya umamin. Ayun nga, kaya naging not guilty. Opo. Pero anong payo sa'yo ng RTIA? Since kaya dun nga rin kita pinasakay para mapayuhan ka din nila kung anong ano mo. Wala po, okay lang po kami. Okay lang naman. Di ba sabi nga sa'yo ng RTIA, okay lang yun.
Basta't ang mahalaga ay alam natin na kaya nating ipanalo yun, di ba? O, di ba? Ang tagal nga ng susunod pa na hearing. O di, ang tagal din ni Papa mo na, alam mo yun, na nandoon na, kasi March pa, susunod. Kamusta naman ang mga anak mo? Ayos naman po, pumapasok po. Pumapasok pa din naman. Ano po yung para po narinig kong nagsasabi po, iurong ko po ang kaso. Sino nagsabi nun? Hindi ko lang po alam eh. Sabi po, Hindi, baka daw po bago daw po isip, iurong ko po kaso. Sa akin lang po yung Marcos. Hindi ko talaga po iurong kaso. Kasi po naalala ko po yung po ako bata pa. Nahihipuan na nga po ko tatay sa pulpo na matay po ang inay ko. Kasi po, hindi na po mayayari yun. Ayoko na talaga po. Okay. Siguro ang sinasabi natin niya, sa amin, sabi namin, sana naman, wag magbabago yung decision mo. May kasama ba ang baby mo sa loob? Wala? Kanya pong Ate Isel. Andyan si Ate Isel? Ako, Okay. mamaya pa po. So, Sakto, andyan pala sa Ate Isel. Nagbabantay kay baby pansamantala. Okay, ang ibig namin sabihin lang doon, sana wag magbabago. sadya po, talaga po hindi magbabago. Talagang hindi magbabago ang decision mo. Maganda yun, Ate Ninya, kung Kung gano'n. sa iba po ganyan, para pong napapansin ko po, hindi ko po maintindihan. Napapansin mo na? Para pong, ang tingin ko po, wala pong kakampi ako. Puro sa tatay ang boga. Kailan yan? Yung pakiramdam na yun ngayon? Itong nangyayari ngayon? Opo, O yung dati? ayun po. Naku, wala nga paano mo nasabing sa papa mo ang Kasi po lagi po sasabihin, iurong kong kaso, baka magbago isip ko. Talaga naman po hindi po. Hindi magbabago. Ate Ninya, huwag mo isipin na wala kang kakampi kasi ang dami. Si papa mo nga yung halos walang kakampi. Kami ang dami namin kakampi mo. Andito ang team namin. Andiyan si Ate Lindy, andiyan si Ate Isel, andiyan lahat ng side ng tita mo dito. Lahat kakampi mo sila. Kasi po yung pong nalaman ko po ganyan. Hindi na po kung kumain hapunan. Natulog na lang ako. Kanino mo ba narinig yan? Sa atin hindi po. Baka yun din ang ibig sabihin ni Ate Lindy. Yung po kayo galing doon. Okay, nung nakapag-usap ako sa kanya. Okay. Ayun ang sabi ko noon ay ang ibig namin sabihin, kapag ka magbabago ang isip mo talaga, sa napag-usapan namin, na kung magbabago isip mo, na talagang iuurong mo yung kaso sa tatay mo, talagang mangyayari, natitigil kami sa pagtulong sa iyo. Kasi nga, siyempre kahit naman ikaw, ilagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon namin, na parang ginagawa din namin lahat para sa iyo, para makatulong. Kami nila Ate Lindy, nila Ate Isel, tapos bigla mong babawiin, siyempre, kami nun. Kumbaga, mag-iiba din yung pakiramdam namin. Hindi na talaga po. Hindi talaga. Yun yung maganda, Ate Ninya. Gusto namin yun, kung Kung ganun. kayo titigil, okay lang. Basta po yan. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Yun ang maganda. Magaling pa nga po hindi na siya maabot taong namatay na siya. Sa Ate Ninya, huwag mong ipagdasal yun. Si Lord na lang bahala. Masamang ipagdasal natin na kunin ni Papa mo na hindi umabot sa susunod pa ng mga hearing. Huwag ganun. Na lang, ipag-pray na lang natin kay God. Siya nang bahala. Huwag ka mag-alala, Ate Ninya. At Isip ko nga po yan eh. Parang nga po hindi ko tatay na yun. iniisip mo parang hindi mo siya tatay. Opo, kasi po nga yung sa kanyang kababuyan sa akin mula po bata pa. Kaya po hindi po ako nakatikim nga po ng dalaga. Saka po yung po sabi ninyo, nagagawa ko po lahat pag po wala po ng tatay. Paano nga po magagawa ko po lahat ang gusto ko? May anak po ko sa kanya. Hindi pa rin, parang hindi pa rin luwaya. Ang hirap naman po iwanan. Huwag mo iwanan kasi blessing pa rin yan ni God. Kahit na naging bunga sila na nanggaling sa papa mo, ano pa rin yan, blessing pa rin yan. Ano natin niya? Yan lang po, lagi po kung mainit ulo sa taglo. Sa dalwali, yan. Bakit? Matitigas kasi yung ulo eh. Kung saan po ako magpunta kapitbahay, susulod na yung pang-aso. Hindi. Sabi ko, wag lagi kayong sulot, kaya ako naggagala lang.
Naaliw ko lamang sarili ko. Dadaan ko lamang kumanood TV sa kabilang bahay. No, nililibang mo lang sarili mo. Okay, Ate Ninya, meron lang akong gustong ihiling sa'yo, ha? Sana sa susunod, kagaya niya sinabi mo, minsan umaalis ka. Ang hiling ko lang po sana sa'yo, minsan kapag aalis ka, baka pwede pong ipapaalam mo kung sino yung kasama mo dito sa bahay. Ha? Huwag ka pong basta-basta aalis kasi po, ang pinakang guardian mo dito, parang magulang mo na, si Ate Isil at ang iyong Kuya Aris. So, every time na aalis ka, may gusto kang puntahan, ipaalam mo sa kanila para aware sila kung saan kanila hanapin. Kung sakaling oras na wala ka pa, alam nila kung saan kanila pwedeng puntahan. Kasi mag-aalala po sila sa iyo ay. Kaya wag mo nang ulitin po na kung lalabas ka, di ka magpapaalam. Magpaalam ko po kahit kay Ate Isil o ipaalam mo kay Ate Lindy. Ate Lindy, wala sa Ate Isil. Pasabi na lang, pupunta ako sa ganito. Para alam nila. Ha? Kung papagbibigyan mo ba ako doon, Ate Ninya? Okay naman. Okay. So, yun yung kahilingan ko sa Ate Ninya. Ha? Request ko yun sa'yo. Okay. Ngayon nga pala, na kaya din kami dito napunta. Ate Ninya ay may gusto akong ipamigay dito sa mga kabarangay mo dito. Saka po, yung pong isang araw ng punta kayo dito sa akin na pa, tuwatawag pala si Kumari sa inyo, hindi po niya sagot. Bakit? Paano mo nalaman? Kasi ulit ko po sa Ate Isil, sabi ko, anong problema Kuya Marcos, bakit ang bilis uwi? Kasi daw po may sakit yung anak ko. Bakit po kayo? Sabi ko sa Ate Isil po, bakit suwama pa kaya ang Kuya Marcos? Nauna pa kami. Sana'y hindi ko na lang po kayo sama. Yun namang time na yun, Ate. Okay lang naman yun, Ate Ninya. Kasi nakapangako kasi kami sa'yo. Nasusuporta kami sa'yo. Okay naman po hindi makasama kayo. Basta po nauuna po ang pamilya. Salamat naman at naunawaan tayo natin ninyo sa ganung bagay. O sa akin naman natin ninyo nung time na yun, talagang inaamin ko, wala talaga ako halos tulog noon kasi nagbabantay ako ng kay Marcos. Pero alam kong kinabukasan ay may mission kami sa'yo na pagsama, samahan ka, suportahan ka. Kaya sabi ko, kahit na saglit tapusin lang namin yung hearing, tapos uwi na rin lang kami kaagad. Kaya nagpilit pa rin kami ng team ko na makapunta noon at makasama sa iyo. Kaya paalala ng po bilang kaibigan ninyo. Pag po may po sa inyong pamilya, pas muna kayo sa akin. Ay, galing naman ni Ate Ninya. Salamat Ate Ninya ha. Kung naunawaan mo kami sa bagay na yun. Sabi natin Ninya. Kasi pag may anak po kasi. Ang galing naman ni Ate Ninya. Pag po may sakit po ang aking isa, hindi na po ko matali. Bili ko agad po gamit sa hindi ka na mapakali. Ganun din talaga ako nung time na yun. Kaya salamat Ate Ninya. Sige, kapag ka susunod at may mga ganung insidente, magsasabi nila ako kay Ate Lynn, na hindi mo na ako makakasama, ganyan. Iniisip ko lang din talaga nung time na yun, sabi ko, kailangan ni Ate Ninya na maramdaman ni Ate Ninya na marami siyang kakampi, na marami siyang kaibigan na kakampi. Kaya, di ba nakita mo, nung una hindi naman kami sumama sa loob, pero nung pangalawa sumama kami. Nung nalaman ko lang po ngayon, sana hindi ko na lang po kayo sama. Kami na lang. Ayos Okay lang. naman po sa akin. Para po Kuya Mark, bakit ang Kuya Mark naman po may dahilan? May sakit yata siya. Hindi po. Ano? Nakita po ng Kuya Aris sa trabaho. Nagtatrabaho, nagdahilan lamang po Na may sakit, pero nagtatrabaho. Pwede naman po magsabi sa akin, pasensya ining, hindi ako makasama. Gagawa mo na ako, walang pera lang ako. Kailangan ko rin. Magaling pa ganyan. Nagsabi siya na may sakit pero nasa trabaho pala. Kaya kung nanonood po ang kuyang ganito, naman kuya, huwag na maulit pa. Sabi kang totoo. Yun na mas maganda, kung anong totoo yun yung sabihin. Pero si Kuya Mark kasi, alam niyo, ang tagal niya rin kasi nawala ng trabaho guys. Kaya bumabawi din siguro yung tao sa family niya. Pero, tama naman sa atin niya doon. Kung ano na lang yung totoo, di yun ang sabihin. Maunawaan naman, Tama sa atin niya doon. At alam mo, atin niya, bumibili ba ako sa'yo ngayon? Kasi parang tumatalino ka ng tumatalino. Patalino ka ng patalino atin niya. Kasi alam mo yung lalalim na ng mga salita niya ngayon. Kasi po pag po may duwadating po ganyan na may kailangan na may sakit ang taong pamilya natin, hindi na po talagang matali. Hindi ka mapakali pag may sakit ang isa sa anak mo.
Alright, salamat ulit kay Ate Ninya. Na-appreciate ko naman yun na tayo ay unahin daw natin ang ating pamilya bago daw siya. Kasi nga, nung time na yun talaga ay hindi ko alam kung alam natin Ninya na umalis na kami. Alam mo ba na umalis na kami nun? Opo. Narinig mo? Nasabi kong baka pwedeng sabay na lang kayo sa RTIA. Nag-aantay. Okay. Sabi ko nga po, ganyan nga po sa atin. Yun yung nasabi mo kay Ate Elaine na sana hindi na lang muna kami nagsama at mayroong ganong insidente nga. Natatakot kasi ako pag merong ganyan. Ganon. Parang po yung linis po sa tabi namin, ganyan din, may sakit. Sabi ko, ingat-ingat muna po kayo. Huwag mo na magtrabaho siya. Okay. Sige, Ate Ninya, may gusto lang ako sa iyo munang iabot. Hawakan mo muna ito. Ito, Ate Ninya, ay tulong ito ng team namin. Itong nasa sobra na to, tulong ito ng Team Marcos para doon sa nagiging problema dito nila Ate Isil, no? Ibigay mo ito kay Ate Isil, tapos sabihin mo ay bayaran na niya kung ano yung kailangan bayaran, ha? Ito, tulong ko yan, tulong ng team namin yan, ha? Para sa nagiging problema dito sa lupa, ha? Ayos ba yun? O para din yan naman sa iyo, sabi din naman nila, para sa iyo din naman yan, para sa pagtitirikan ng bahay mo. Kasi nga, gusto ko sana natin niya mapagawa na natin. Gusto ko nga, anong araw ngayon? Wednesday, Thursday, Friday. Gusto ko nga, within this week sana, kung may trabaho pa si Kuya Aris, edi kung maayos yan ni Ate Isil agad, edi pwedeng kumuha muna tayo ng makakasama ni Kuya Mike. Ano? Tapos kapag nandiyan na si Kuya Aris, di tsaka na lang, ano? Kasi mahirap naman kasi naabalahin pa natin si Kuya Aris doon sa trabaho niya. Eh kung kailan si Kuya Aris matatapos, di doon lang tayo makakapagpagawa. Bayad naman po Kuya Aris. Okay naman daw kay Kuya Aris. Okay na kami. Ayos na kayo. Bakit hindi ba kayo naging okay? Bakit anong dahilan bakit hindi kayo naging okay? Dati po hindi po kami okay kasi po kapiso ko nga po ang tatay. Yung pong nalis ninyo nga po ko sa tatay. Tama nga po kayo. Di ba? Sabi ko nga sa'yo, si Kuya Aris talaga, ganyan lang yun si Aris. Nakita ko kasi sa personality ni Kuya Aris na kahit nga kami, di niya masyado iniimikan. So, possible din, hindi siya galit kay Ate Ninya. Sa tatay nila siya galit. So, sabi ko nga kay Ate Ninya nun, maniwala ka, kapag ka nakaalis ka dito, magiging okay kayo ng kuya mo. So, yun nga yung nangyari talaga. Diba? Kasi nga, mabait naman si Kuya Aris. Hindi lang talaga siya para salita na tao. Hindi lang siya talkative na tao. Pero, mabait naman. Ano? Okay. So, guys, sa totoo lang, double purpose dapat kami ngayong araw dito. Nagpa-organize ako dito kay Ate Lynn ng pwede naming mabigyan ng tulong ng mga kabarangay nila. Kaso, tingnan nyo yung panahon, dala namin sana yung munting regalo namin para sa kanila. Pero, ayan, hindi tumitigil tong ulan, pero sana tumigil. Tumigil sana tong ulan. Okay, so, balita, meron na bang estimate si Kuya Aris? Meron na ba siyang lista ng mga materials? Meron na ba? Hindi ko lang po alam sa Ate Isil. Pwede mo ba matanong sa Ate Isil? Sige nga. Ate Isil. Okay, patanong natin guys yung estimate dun sa nakapaa ako. Tanggal kami sapatos kanina. Hi. Ate Isil, magandang hapon po. Dito po kayo. Upo po kayo dito. Sige po. Kamusta po Ate Isil? Kamusta po? Ayos naman. Bali, si Kuya Aris po nasa trabaho sa ngayon. Nasa trabaho. Okay lang po kaya kay Kuya Aris yung napasabi ko kay Ate Lynn? Nasabi ba sa inyo? Na kung sakaling may trabaho pa si Kuya Aris, baka pwedeng, kung maayos niyo po yung problem niyo, baka pwedeng mag-ano muna ng ibang para nang sa ganun eh. Iniisip ko kasi, dapat ba na mapabahay na si Ate Ninya or tapusin muna, pero okay din siguro na nakabukod sila para maging independent din sila, di ba? Matuto din siya kung paano mag-handle ng pamilya talaga, di ba? Kasi nung dati hindi naman siya natuto eh, kasi yung sa tatay niya nakadepende, di ba? Sa tingin mo Ate Isil, tama kaya yun? Oo, tama naman. Yung decision na ganun. Para din naman sa kanya yun. Para alam na rin kung paano may pamilya siya, siyempre may mga anak siya. Kaya kailangan niya rin malaman kung ano talaga. Kasi malalaman lang yun natin niya kapag ka nakabukod siya eh. Kumbaga, siyempre dito, parang nagsisilbi niyang parents nga, sabi ko, sila Ate Isil at si Kuya Aris. So, siyempre, maganda din naman sana kasi nag-guide sa atin niya. Pero nandiyan lang naman sa likod ay, anytime naman, pwede din siyang mag-guide nila Ate Isil, nandito lang sila Ate Isil eh. Di ba?
So, Ano po naman paano bang pamilya kasi ako ang nagtatrabaho sa amin dati. ikaw yung nagtatrabaho dati, pero binibigay mo yung kita mo sa papa mo. Opo. Tapos siya yung nagbabudget. Kasi po nangangagaw. Ibaligtad yun. dapat ikaw yung nagbabudget that time. Kasi ikaw yung babae. So ngayon, kapag ka nakabukod ka na, syempre, ikaw yung magbabudget ng ano mo, ng pera mo, para sa mga anak mo. Within this week sana, kung pwede, or next week, mapasimulan natin. Kung matapos na nila Ate Isil yung ano nila, yung something na nagiging ano dito sa ano nila, sa tinitirikan ng bahay nila. Muli, nagpapasalamat muna ako sa inyo Ate Isil tsaka kay Kuya Aris kasi kayo po yung unang-unang nag-offer kala ate niya ng mapagtitirikan po nila ng lupa. Kaya salamat po sa inyo. Kaya lalo-lalo natin kay Kuya Aris na kapatid ni ate niya. Kumusta naman silang magkapatid sa nakikita mo? Nag-uusap naman sila Okay naman po. Okay naman sila. Nagkikwentuhan naman sila minsan. Pati yung mga bata. Ayos naman. Nakipag ano naman si Aris sa mga bata. Pati sa mga anak niya. Di ba? Sabi ko sa iyo eh. Sila yung pinagsasabihan niya rin yun. Pero kumusta po yung bata sa tingin niyo? Sa akin siguro may konting ano pa talaga. Meron pa rin talaga. Kaya kailangan din ng siguro guide talaga. Guide pa rin ano. Sabi ko nga po dapat magawa ni ate ninyang, hindi pa naman siguro huli, magawa mo ate ninya na dapat magkaroon ng takot talaga sa yung anak mo. Walang masamang mamalo sa puwet ng bata, biblical yun, basta ipaliwanag mo sa kanya kung ba't mo siya pinalo. Malay mo, sa pamamagitan ng pamamalo mo, matakot sa yung anak mo, magkaroon siya ng takot sa sumunod na siya sa iyo, di ba? Ikaw ba, napapalo mo ba anak mo? Hiyaw lang po anak. Hiyaw lang. Alam mo kasi, ganito yan natin ninyo. Bibigyan kita ng lesson kunti. Ang bata, kapag paulit-ulit mo yung hinihiyawan, masasanay na yan. Kahit anong hiyaw at galit mo dyan, normal na sa kanya yan. Ang iisipin niya ay hanggang ganyan lang naman yan si mama. Di ba? Tama ba ako, Ate Isil? Hanggang ganyan lang naman yan. Hindi naman ako masasaktan yan. Pero one time, bigyan mo yung anak mo ng palo sa puwet. Gamit ang pat-pat o something na, or kamay mo. Bigyan mo siya ng ganun tapos ipaliwanag mo kung ba't mo siya pinalo. Yun yung pagmamahal natin niya na tinatawag. Mahal mo yung anak mo kaya mo siya pinapalo kasi gusto mo siyang maging maayos. Yung hiyaw, wala. Pagpahiyaw-hiyaw ka lang, masasanay lang ang bata ng ganun. May immune na yun. May immune na talaga yung bata. Totoo yung sinabi ni Ate Isil. Wala, nasanay na siya ng ganun. Ate Isil, ito pala yung yung cash na na pwede nyo ibayad doon sa Opo. At ano po, hindi na kayo nilili. Sige po, kayo po bala. Basta't kami po, ibibigay lang po namin sa inyo. At kayo naman po ang nakakalam dito. Sabi ko kay Lindy, dyan sa iyo at syempre ikaw naman nakakaalam. So, sabi ko nga, syempre pinatirik namin kung wala lang kaming nabalitaan na i-hold yung materialis. Kahit kami ang kaso syempre ayaw naman namin ma-hold yung pabahay din niya. Kaya, siyempre, ang amin kasi, kami na ang mag-ano sana, yung kami na magbabayan. Kakahiya din naman siya, baka sabihin ng iba na, kaya pala pinatirik siya, ganito, ganyan. Never kami nag-isip nung guys, kala Ate Isil. Kaya ang nasa akin, unang-unang nung nalaman ko yun, sabi ko, deserve din nila Ate Isil ng matulungan sa may problem na ganito. Kasi nga, sobrang bait talaga nila kasi na mag-asawa, di ba? Hindi lang dapat laging sila yung tulong ng tulong. Kapag sila din naman yung may needs, dapat din silang matulungan. Pero wala silang, alam ko yun na wala silang iniisip na gano'n. Di ba, Ate Isil, na kaya pinatirik para pala matulungan sila. Hindi, walang gano'n. Di ba? Oo. Para sa amin kasi, siyempre kapatid naman siya ni Ari, sino pa ba namang tatanggap? Kasi sabi nga wala naman ibang lalapitan kundi kapatid. Kaya sabi ko para mapaayos na rin naman si niya, tapos magkaroon na siya ng sarili niya. Kaya okay na rin po. Bait nga natin Isil, hindi lahat ng asawa na misis kapag may properties na ganyan, papayag na sa kapatid. Hindi lahat yun. Hindi lahat guys. Bibihira na yung ganito. Almost 40% na lang siguro sa mundo. Kasi basta, ganun. So, ito, wala ditong sinabi sila Ate Isil sa atin na, ay, tulungan mo kami, ganito. Wala. Ako lang po yung nag-offer sa kanila talaga. Nasabi ko, baka pwedeng makatulong tayo. Kasi, yung nga, pinatirik nga nila si ate niya, di ba? Tapos, hindi naman natin matulungan sa bagay na ganun. So, walang walang ganun. Walang something na ganun. Baka sabihin ng mga
kabarangay dito na naman or something. Alam mo na, Issue na naman. Negative na naman. So walang ganun. bili mo lang. Papadede. Sige na, pasok muna sa loob. Hawakan mo na tong microphone at baka marinig ang pag-ut-ut niya. Nakakatawa na sa atin ninyo ngayon. Nung nakaraan, si Mangot kasi to eh. Oo nga, akala ko nga din naawa sa tatay. Naawa sa tatay. Kasi umiyak. Yun nga din po yung sabi nila Ate Isil, bakit daw siya gusto na naman niyang pumunta doon ng pangalawang pagkakataon pa lang ba na pupunta sa dapat siya? O dati siyang pumunta doon? Pangalawa pa lang sana, pero hindi natuloy. Okay. Bawal nga naman. Bawal talaga. Ano? Bawal. Pero Ate Isil, hindi mo naman siya nakikitaan na kaya niya gustong pumunta doon dahil namimiss yung tatay niya. Parang hindi naman kasi sabi ko sa kanya, sinabihan ko na siya noon pa, sabi ko niya, pasensyahan tayo ha. Pag inurong mo, tapos dyan din uuwi ang tatay, kahit andyan na yung bahay mo, paalisin ko kayo. Tama yun, tama yun. Mas okay sa akin yun. Maganda na yung prangkahan kaysa... Mas gusto ko yun. Kasi, syempre, yun ngang malayo, nai-stress ka, yung pa kaya nandito na. Di ba? So, sige Ate Isil, kung hindi natin kasi hawak ang mga pwede mangyari sa mga susunod pa na araw, kung sakali man na dumating sa point na ganun, kayo po ang magdesisyon, labas po ako doon. Wala po sa akin yun. Ano? At least alam niya. Wala pong problema sa akin yun. Baka pwede nga kung kahit nakatayo na yung bahay, pag-iba natin. Di ba? Kasi hindi naman dapat kasi ganun. Pero nakikita mo naman po sa kanya na wala malabong nangyari. Kasi sinasabi niya naman din sa akin. Sabi ko nga yun nga napag-usapan namin, example, na wala ang tatay sa kulungan. Pero siya naman mismo nagsabi na hindi niya daw kukunin. Sabi ko na siya, kung sinong kukuha sa tatay, siya yung gagastos talaga. Oo, tama sabi yun, ko, totoo yun. Pero pwedeng hindi kunin yun. Yun, sabi po ng Pwede talaga yun. So guys, ito, hindi naman natin pinangungunahan ang plano ng Diyos sa tatay natin niya. May mga pangyayari lang na medyo advanced din yung pag-iisip natin, di ba? Sa mga possible na mangyari. So, iniisip lang nila na, what if si tatay, dahil matanda na rin naman, ay abutin sa kulungan na bawian na ng buhay. So, sinabi natin niya hindi niya kukunin yung katawan. Sabi niya, siya mismo nagsabi sa alam niyo yung nakakaloko doon, kapag kinuha mo yun na nga yung taong gumawa sa'yo ng kababuyan, gagastusan mo pa ba sa huling, di ba? Nasikasuhin mo pa. Although tatay mo pa rin nga naman, pero pwede mo namang ipaubaya sa iba yun. Di ba? Kasi daw naman may libingan naman daw sa dyan. Meron po. Hindi naman siguro itatapon kung saan. Hindi po. Hindi po talaga yung ganun. Mayroon yan sadyang pinaglilibang kapag hindi kinlaim ng family. May sadyang pagdadalhan yung mga yun nga daw. Sagot na nila lahat yan. Pero public servant yan di ba? Okay, so sige. Ate Isil, sino po ba pupunta pa ng barangay sa inyo? Kasama ka pa ba? Yun po, sinabi ko po kay Linde na ang sabi kasi nung kabila, sabi niya, pwede daw naman ako magbigay, pero kaharap siya. Okay. Kaya sabi ko kay Linde, bibigay ko yan sa'yo. Nakaharap talaga siya. Okay. Yun naman ang gusto niya lang talaga. Okay, yun lang naman ang gusto niya. Okay. Makita lang niya na nanigurado. Manigurado. Okay, wala namang kung ano yung problema. Okay, so Ate Ninya, basta maging okay ito next week, pasimulan na natin yung bahay mo. Ha? Salamat po. Wala nga naman, magiging masaya ka Sa ba? akin lang po, Kuya Marco, huwag niyo po isipin, magbabago po isip ko talaga po, hindi na. Hindi na talaga. Maganda yun kung ganun. Masaya kami kapag ka ganun. Ayoko na rin po marinig. Ayoko na po mabanggit ang gusto tatay. Pero huwag ka na pupunta dun ha. Huwag ka na magbabalak na pupunta sa papa mo. Kasi unang bawal. Niyakag ako niyan. Siya, ate, pag samahan mo ako. Bakit ba gusto mong pumunta dun? Anong unang rason? Manang po, sasabihin ko sana po umamin na talaga. Pero wala namang yan na namimiss mo siya. Hindi. Siya. Hindi ba ka namimiss mo? Pasamahin kita rin sa loob. Sabi ko nga kay Linde, magsama sila. Sama kayo sa loob. Galing nga po ko doon sa bahay. Sana po. Wala, sa harapan lang po ako, tingin ko po naroon po yun. Kaya po gusto ko na po yung alisin yung bahay yung... Ano po bang plano doon sa bahay niyo? Ba't di pa alisin? May kurente pa po doon. Ililipat yung kuryente dito? Okay. So, ito ang inaantay. Kapag nagawa, pwede nang gibahin.
Oo. Sabi Pero, naman po ako, pag po ako may ibabayad, pabayad Ibabayad saan? sa matagtag. Ano yun? pagtanggal ng Pagtanggal ng kuryente. Pagtagtag. Yung maglilipat. Oo. Ibig sabihin, ano ba may hawak sa inyo dito? Ano, bapa. Yun ang maglilipat. May ano sila, may lineman silang Lineman nila ang maglilipat. Okay, binabayaran yung kapag gano'n. Wala mo, magtatrabaho siyempre. Kailangan bayaran. Sige, pag nandun na, asikasuhin natin lahat. Atinin niya. Okay, so sige. Ate Isel, pwede kaya ako makiusap kay Kuya Aris pag dumating na baka pwede na nating maano yung estimate? Pina-estimate niya na kasi. Sinend sa kanya, teka lang sinend sa kanya yung almost 60. Yung materialis yun? Okay. Lahat-lahat na yun? Nung tiningnan ko yung listahan, wala doon ng hollow block. Sabi ko kasi sa kasi iba yata pinagkukunan nun. Hindi, isa lang. Dun din? Doon lang sa inanuhan niya. Okay. Sabi ko kasi, ganong laki lang talagang kay Loren. Sabi niya kasi, kaya maraming hollow block daw. Division, sabi ko sa kanya, nagsuggest naman ako, baka pwede naman plywood para wag masyadong malaki ang materialis. Sabi ko ganon. Sabi ko, babawasan niya daw yung hollow block wari ko at saka yung semento, niya ulit. Opo. Sige po, basta kami, tinitiwala na po namin sa inyo ni Kuya Aris yung basta yung design ng bahay yung binigay ko po sa inyo. Kaya sabi ko nga, parang lang naman yun, diretso lang naman yung design na. Sige po, basta kung yun, basta pasama nyo na po yung yung, tapos sabihin nyo po ako, ano po ba ang nyo dun sa hardware na yun? Magbabayad tayo bago i-deliver? Paano po? Hindi ko lang din alam kung ano niya doon. Kasi sa trabaho nila, doon sila kasi talaga na order ng nila. Okay. Baka sanay na sa kanila yun? Oo, kilala na sila. Siyempre, sabi niya nga, yun daw ang sa lahat na niyang hardware dito, yun daw ang pinakamura talaga. Okay. Sige po. Bali, sino kaya yung pwede nating maisama muna kay Kuya na mason? Hindi ko lang alam kay Mark. Kasi pinuntahan ni Aris si Mark. Sabi ni Aris na may gawa siya. Tapos sabi daw ni Mark, gagawa daw naman siya kahit wala yung si Aris. Pero gusto ko po may kasama siya para mas mabilis po Hindi ko lang alam kung sino. Okay, siguro na lang. Ano bang pwede? Kasi ang balak Sila ni na lang. Aris, Baka may alam naman sila. siguro ang balak din ni Aris kasi may araw siya na bayanihan. Ay, ganun? Oo. Yun ang tinatanong niya sa akin. Bayanihan. Yung siyempre may mga kasama siya sa trabaho. Okay. Gusto niya rin na tumulong. Wala namang bayad. Galing, Yung bayanihan na tawag. Sabi ko, ibibili natin ng pagkain. Pakainin natin. Sabi, oo daw. Yun lang. Sabi ko, wala namang problema yan. Pagbayanihan. Kasi, siyempre, pagbayanihan, alam mo naman. Tsaka pwede natin silang kapag ganun, pagbili natin sila ng mga pwedeng maluto, ganyan. Oo. Kaya sabi ko, mas maganda ngayon para mas mabilis naman, yung may mga naiisip silang ganun. Hindi ko nga naisipan yun kasi basta ako, kung sino lang yung karpentero, yun na yun eh. Oo. Kasi sabi nga din ni Aris, siya daw gagawa talaga. Hindi daw talaga siya magpapabayad. Ay, sabi ganun. niya sa akin. Ang boy talaga tayo Sabi ko, oo. Kasi siyempre, sabi ko, kapatid mo naman yun eh. Tsaka bahay niya yan. Yun talaga sinasabi niya sa akin. Ayaw niya talaga. Grabe yung bait, Yun nga lang kung pag may tutulong daw, sabi ko, di, pakainin natin. Pag Sige, wala namang kain problema. lang naman, pakainin mo okay na sa kanila. Grabe, sarap sa paramdam nun. May mga tao po palang, alam mo yun, gagawa din ng paraan para makatulong din doon sa tumutulong. Yun yung the best talaga. Diyan ako bilib sa mga tao na gano'n. Pero, sige Ate Isel, kayo na pong bahala. Isabihan nyo na lang ako kung pupunta kami ng hardware para magbayad, ganyan. Ha? Kayo po talagang kasama niyo. Oo, sige ha. Kami ni... Siguro po, na lang. Sakto na lang namin ng next week. Sige, sasabihin ko. Sakto na namin ng next week. Ay, kapal na ng buhok mo Oo nga. Ba't ganyan ang... Tumatawa na pala to, nakakakita na. Aba, ay, palatawa din. Nako, palatawa nakakatuwa na yan pag ganyan, nakikita mo na ako. Ha? Kita mo na ako. Ay, sumasagot na. Aba. Para kang yung anak ko, sumasagot na rin. Ilang ang buwan na siya? 2. 2 months. Parang ang bilis na makatikikita niya.
Hindi lang nagpapansin kanina. 2 months para yan ako, 3 months bago nakakita, di ko sure. Iba na talaga yung bata ngayon, ang bilis ng ano nila. Di ba? Ng development nila, sobrang bilis. Oh, baka pag lumabon yan, nagsasalita na yan. Ha? Ikaw pala yung nanay ko. Sabi niya. Palatawa na yung bata. Okay, sige. So sana tumigil tong ulan. At para makaituloy namin yung pamimigay dyan sa court ninyo ngayong araw. Okay, salamat ulit Ate Isel. Bukas, mapunta po ulit kami dito para kayo po Baka tatanungin ko. andito bukas si Aris. Hindi siya tatrabaho. Ay, bukas. Oo. sige. At kaarawan niya ka mo. Okay, ganun eh. Ni Kuya Aris bukas? Birthday ni Kuya Aris? Aba, birthday pala ni Kuya Aris bukas. Sabi niya. Huwag muna siya magtrabaho. Punta tayo dito bukas, baka may pagkain. Mukhang pagkain talaga to si Marcos eh. Hindi naman. May pansit naman. Hindi, nakapagluto na dun si Linde. Merienda. Paduan po kayo dyan ng luto po. Spaghetti. Pinahiram kami ng payong, nagdaan kami doon kanina. Okay. So sige. So salamat sa lahat ng sumama sa amin kahit na yan, maulan talaga. Inabot kami ng ulan. Ang ganda-ganda ng panahon kanina, inabot kami dito. Ang init. Ang init-init kanina. So yun, maraming salamat ulit. At nakita nyo na, nakakangiti na si Ate Ninya. Kasi yung mga viewers mo nung nakaraan, sabi nila, ano daw nangyari sa'yo? Bakit sa dalawang vlog namin na nangyari, puro ka daw nakasimangot? Eh sabi namin, baka stress lang yung tao. O kinakabahan doon sa parating na hearing. Ano ba dahilan? Paliwanag mo sa kanila. Bakit ganun? Nakasimangot ka daw sa loob ng 2 araw. Sumama lang po talaga ang loob ko. Saan? Yun na nga, yung tuwing-tuwing na narinig ko kasi tungkol sa tatay. Kaya naiurong ko po kaso. Okay. Hindi talaga po nangyayari. Hindi mangyayari. Ayoko na. Ayun, nasa kanya. Okay. Sige, basta Ate Ninya, focus ka na lang muna sa mga anak mo, no? Huwag ka na muna masyado magpa-stress tatay mo kasi matagal pa naman yung susunod. Next year pa. Oo. Sa Marso pa. No? Kabutik na kulo. Pinagdadasal muna na hindi abutin, ha? Tapos na agad. Pag may plano si God na di na patagal, mangyayari, di ba? Lalo na't nasa edad na din naman si tatay mo. Huwag niya lang wakasan yung buhay niya lang siya, di ba? Ang laki na nung kasalanan niya nagawa sa iyo, papatungan niya pa. Okay, sige, salamat ulit. Suportahan niyo Mandarin Marcos, Rans TV, Marcos TV channel, Team Marcos. Suportahan niyo po kami at salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood at sana marami pa ding tao tayo na matulungan at blessing na ipagkaloob sa lahat ng kasamahan ko sa amin, kala Ate Ninya, kala Ate Isel. Sana magtuloy-tuloy yung mga blessing na dumarating. Muli po, salamat. God bless. Abangan nyo yung pamimigay namin dito. Si Ate Ninya yung mamimigay, siyang bahala mamigay niyan dito sa mga kabarangay niya. Okay ba sa'yo yun? May ang ulo na Okay naman. Okay daw. Okay, para ma-experience sa Ate Ninya. So, God bless. Ingat mo lahat. God bless po sa lahat. po. Basta yun na ang bahay nila Ate Isel. Grabe talaga. Tinan nyo kung gaano kakapal yung puti ko, guys. Oh. Oh, di ba? Kaya nga sabi ko kanina kay Luke, kawawa naman yung maglilinis natin, si nanay ng sapatos. Manghiram tayo ng tsinelas, magtanggal tayo ng sapatos natin. Para hindi naman sila kawawa, di ba? Ang bigat! Kawawa yung tsinelas ni nanay, kay nanay yata to.